yung dami ng mga bumoto na galing sa racial minorities na lumipat kay Trump, no, primarily driven din sila by economic issues. In fact, ang nakikita natin ay napakalaki nung difference ng perspective nila dun sa economic conditions. They want a change in economic policy. So, ito yung isa sa pinaka malaking nakikita nating rason kung bakit nag-underperform or nag-underdeliver si Harris among ethnic minorities. May advantage si Trump in terms of dun sa rhetoric niya or pag-frame niya o yung narrative niya kung ano yung kalagayan ng ekonomiya sa Estados Unidos. Dahil una, matagal naman na siya nangangampanya at simula pa noong mga previous na pagtakbo niya, halimbawa, no, may mga may focus, no, sa mga usaping pang-ekonomiya si Trump. Sinasabi nito sa atin, no, ay hindi masyadong mahalagang dimension ito ng identidad ng mga botante kapag pumupunta sila sa polling booth at pumipili ng ibobotong pangulo. In fact, ang nakita natin sa datos ay mukhang mas salient o mas mahalaga yung usapin ng race, no, sa kanila than sex. If we just base it, no, sa usual na pagtingin na dahil two-party system yung Estados Unidos, no, there's a lot of disappointment, there's a lot of disapproval of the incumbent, no. Parang the simplest take here is that a Republican nominee gaining popular vote, that means that the Democratic Party is very unpopular, right? And this is driven by their assessment of their poor assessment, no, of the performance of the incumbent government. And we will make America great again. God bless you.